So ito po mga kababayan, no, umpisahan po natin yung ating live, no. Actually, pag sinabi ko kasi dito pagka 5 minutes mag-start tayo agad sa live. So 1 to 4 minutes, yun po yung ating shout out. So ngayon po mga kababayan, ito, unahin natin si Robin Padilla. Nako, alam nyo na mga kababayan. Si Robin Padilla, mga kababayan, ay pinagtanggol po si Rowena Guanzon. Yeah? Salamat po, Ma'am Rima. Ayan. So ngayon, mga kababayan, ito po, basahin ko po. Ito po'y galing po sa News 5, mga kababayan. No? News 5 po ito, mga kababayan, na kung saan ay nag-post nga po sila, mga kababayan. Wait lang po mga kababayan, kasi may sumabay na ano eh. Ito po mga kababayan, ang naturang balita ng News 5 sa kanilang Facebook page ay ayan, nasa ano ba yun? Wala. Ayan, ito mga kababayan, ang post ng News 5. Ito po mga kababayan ay pinagtanggol po ni Robin Padilla si Rowena Guanzon, mga kababayan. Ayan po ang sabi ni Robin Padilla. Ang sabi niya, walang sinuman na dayuhan ang maaaring magpalabas sa kahit na sinong Pilipino sa kahit saang lugar sa sarili, no, sa sarili niyang bansa, mga kababayan. No, wala daw ninumang dayuhan, no. May ubuman ito o wala, ang sabi ni Robin Padilla. Walang sinuman na dayuhan ang maaaring magpalabas sa kahit sinumang Pilipino sa kahit saang lugar sa sarili niyang bansa, may ubuman o wala. Yan ang sabi ni Robin Padilla, mga kababayan. Ayan. So sa madaling salita, mga kababayan, tama naman. Si Guanzon abogado, si Robin abogago. Tama naman mga kababayan, itong pagsabi ni Robin. Hindi naman po kasi talaga pwede na diktahan tayo ng mga naturang mga dayuhan. Kahit sino naman, no, kung nasa sarili naman tayong bansa natin. Pero it depends on the situation. Yeah? Kasi sa totoo lang mga kababayan, hindi po porkit dayuhan yan ay wala pong karapatan o rights na sitahin ka. Kahit sabihin mong lugar mo ito, bansa mo ito, kahit nagkakamali ka, wala na bang rights ang mga dayuhan? 'Di ba? Wala daw po na kahit sino mang dayuhan ang makapagdikta or makapag-utos o makapagpaalis, no, sa sarili niyang bansa. Ang isang tao sa sarili niyang bansa, may ubuman o wala, 'di ba? Sa totoo lang mga kababayan, tama si Robin, pero it depends on the situation talaga. Na hindi po porket ako, halimbawa ako, Pinoy ako, napunta ako ng China, wala na ba akong rights na sabihin, uy, kawawa naman siya, uy, bakit ganyan, bakit ganun, wala na ba tayong rights? So sa totoo lang mga kababayan, may karapatan. It depends on the situation kasi. So ngayon, mga kababayan, isa lang ang aking masasabi. Senator Robin, hindi naman ako disagree, no, sa sinasabi mo. Pero bakit pagdating sa mga kapwa mo DDS ay ang hilig at ang bilis mo magtanggol? Pero bakit pagdating sa sarili nating lupa, hindi mo man yan nasabi sa mga Chinese nung nangaagaw sa West Philippine Sea? 'Di ba? 'Di ba? Mga kababayan, tanong ko lang, wala problema yung sinabi ni Robin. Pero take note hindi po sila Chinese national yung nakasagutan ni yung sinigaw-sigawan ni Guanzon. Hindi po sila Chinese national. Ang pagkakaalam ko po, yung lalaki is half Chinese, no? Parang Filipino-Chinese or Chinoy, tapos yung babae is nag-aral ng law, no? Nakaka-graduate lang, board passer, no? At may ano siya. Kumbaga may parang award, may award pa nga yun eh. So, mga kababayan, wala pong problema na ipagtanggol ni Robin si Guanzon kasi syempre Pinoy yan eh. Sino ba dapat ang magtutulungan? Di ba? Tayo-tayo lang din naman. Pilipino si Robin, Pilipino si Guanzon. So, kung meron man tayong kapwa na Pilipinong nakitang nilait, di ba? Minaliit, di ba? Or
tawag dito, binasto. So, syempre, kakampihan natin kasi kapwa Pinoy natin yan eh. Pero it depends on the situation pa rin. 'Di ba? Wala tayong magawa kay Robin, bumaliktad utak yan, sabi ni Sir Vance Manalo. Ulitin ko ha, it depends on the situation. Kasi, at totoo lang, hanggat hindi natin marinig yung side nung mag-asawa, hanggat si Guanzon lang ang nagsalita. So, ang ating opinion at ang ating pagkampi ay kay Guanzon kasi si Guanzon lang ang may boses eh. Si Guanzon lang ang lumabas sa media, si Guanzon lang ang nagsalita sa media. Hantayin po natin mismo yung panig nung mag-asawang Chinoy. No? Kasi sa totoo lang mga kababayan, ulitin ko, it depends on the situation kasi. Sa ngayon kasi ang naririnig natin ay si Guanzon lang at unfair naman doon sa mag-asawang Chinoy na or mag-asawa or magjowang Chinoy na hindi pa kasi natin narinig yung kanilang side. Sa ngayon kasi, wag kasi agad tayong wag kasi agad tayong magtanggol no kay Guanzon. Pero hindi naman natin masisi si Robin kung ipagtanggol niya si Guanzon kasi kapareho niya utak yan eh. Kapareho din niya yan. Gago rin, 'di ba? So, 'di ba? Wala tayong magawa kasi sila yan eh, same feathers flocks together. Yan nga, may kasabihan nga tayo, 'di ba? So, ngayon mga kababayan, tama naman ang sabi ni Robin, walang sino man na makapagdikta sa atin sa sarili nating bayan, sa sarili nating bansa, mapa-Chinese man, mapakano man, or kung anong lahi, may ubo man o wala. Tama naman. Pero kasi, mga kababayan, minsan na kasing nangyari kay Robin yan, nung siya pa'y isang hurado sa Pilipinas Got Talent, na kung saan, merong isang Korean yata yun, or Chinese, na sumali. 'Di ba? Sumali, mga kababayan, sa isang patimpalak na tinatawag na Pilipinas Got Talent na pinilit niyang patagalugin kasi nandito nga naman sa bansa. Sabi niya, hindi kita iboboto, hindi kita papanalunin hanggat hindi ka magtagalog kasi bansa namin ito. Sa totoo lang mga kababayan, no, wala po tayong rights na diktahan ang dayuhan na magtagalog siya kasi nandito siya sa bansa natin, no? Kasi kung tayo nga ay hindi tayo marunong mag-Chinese kung mapunta tayo sa China, 'di ba? Tapos ikaw kumbaga parang didiktahan mo yung Chinese para magtagalog para lang makaintindi ka. Walang ganoon. 'Di ba? Walang ganoon mga kababayan. Wala ka ring rights. Di ba? Ano lang yan eh, mga kababayan, bawi-bawi lang yan, di ba? Widir-widir lang yan. Nagkataon din kasi mga kababayan na ganyan din ginawa ni Robin, isang Chinese contestant no sa Pilipinas Got Talent na hindi masyadong marunong magtagalog. Sabi niya, kailangan magtagalog ka kasi Pilipinas, kaya nga Pilipinas Got Talent ito. Maraming nagalit kay Robin at the time, mga kababayan. 'Di ba? Maraming nagalit noon kasi hindi porket Chinese siya or Korean siya ay kailangan magtagalog para ipapanalo. In the end of the event or show, hindi naman nanalo yung contestant, 'di ba? So walang kwenta yung pagsakripisyo ng isang contestant para magtagalog siya para manalo, hindi rin naman nakapasok, 'di ba? Alam niyo sa totoo lang mga kababayan, hindi kasi tayo din pwedeng kasi bumabalik sa atin yan eh. 'Di ba? So ngayon, ang lakas ng loob ni Robin na walang ninuman na makapagdikta or palabasin ang isang Pilipino sa sarili niyang bansa, may ubo man o wala or wala mang makapagdiktang dayuhan. No? Sa totoo lang mga kababayan, it depends on the situation pa rin ang para sa akin. Kasi dito kay Senator Robin Padilla, sana yung mga ganyang mga ganyang mungkahe, mga ganyang statement, no, ay dapat inadapt mo yan, ginamit mo yan in kilos eh, not only in talk, 'di ba? In talking, 'di ba? Hindi lang dapat Senator Robin pagdating sa side ng mga kasamahan ninyo, mga kaalyado ninyo na mga bangag, 'di ba? Mga bugok na mga matatanda nang walang pinagkatandaan na patandang paurong, no? Hindi porket ganyan ay ipagtanggol mo na, alamin mo muna dapat yung side nung magjowa or yung mag-asawa. 'Di ba? Kasi sa totoo lang, sa ngayon kasi kumakampi ka kay Guanzon kasi ang narinig mo si Guanzon lang. Paano kung magsalita din yung magjowa? 'Di ba? Yung mag-couple na 'yon. So, tapos
tama pala yung magkopol, mali pala si Guanzon. So, ano na naman sasabihin mo ngayon, Senator Robin? Pasensya na kasi ganito. 'Di ba? Yan ang mahirap eh. Yan ang mahirap sa atin. Kapag kakampi natin, kahit alam nating mali, ay gagawin natin tama. Just like what you did on Kibuloy. 'Di ba? Ginawa mo na 'yun kay Kibuloy eh. 'Di ba? Sabi mo mabait si pastor, tumulong siyang nakipaglaban. Ending, kahit sabihin mong gaano kabait 'yan, kahit sabihin mong pastor 'yan, kung nang rape nga naman, ipagtanggol mo pa rin. 'Di ba? It depends on the situation pa rin because you did it na done. Damage has been done na, Robin. 'Di ba? Kaya nga sa atin din mga kababayan, ito din ang pinaka problema sa ating mga Pilipino. 'Di ba? Na alam na nga natin na may something na sa kanyang background. Tapos halimbawa, nakulong, tapos nakalaya, tumakbong politician or pumasok sa politics, binuto pa rin natin na alam naman natin na may something eh. 'Di ba? Ngayon mga kababayan, bibili ka ba ng electric pan na alam mo na may punit na yung saksakan? Yes, Ma'am Arlene Morollano, nag-assume agad eh. 'Di ba? Kung kayo, ito, example ko lang. Bibili ka ba ng electric pan na alam mong may punit yung wire? 'Di ba? So, alam mong may punit yun, tas binili mo, sinaksak mo, okay. Nung sinaksak mo, okay. Paano kung yung punit no nahawakan ng anak mo na kuryente? 'Di ba? Ganon din 'yan sa mga politician. Alam mo nang may may record na based on the record. 'Di ba? Bakit kailangan iboto mo pa? Alam mo na may something. 'Di ba? Pero wala bang rule sa Comelec na ganyan na alam nating nakasuhan na, nakulong, nagpahinga lang konti, nas nakalaya, tumakbo ulit. 'Di ba? Yan ang mahirap dito sa atin sa Philippine politics talaga, mga kababayan. 'Di ba? Bibili ka ng rice cooker. O alam mong may mga short circuit na yung mga wirings dun sa ilalim. Tapos unang gamit mo okay, pangalawang gamit mo okay, pangatlo sumabog. Kasi alam mo na nga may short circuit or second hand na yung gamit, binili mo pa. 'Di ba? Kung gusto mong mapaganda ang buhay mo, walang peligro, walang mangyaring disgrasya or accident, 'di ba? Bumili ka na lang ng tama, mamili ka ng tama. Bumili ka ng ayos, di bali ng mahal, at least nagagamit mo for the safety of your family. Ganun din sa atin mga Pilipino. Bumoto po tayo ng mga politiko na alam nating malinis ang kanilang malinis ang kanilang intensyon, not only for the interest sa sarili nila, kundi ang para sa taong bayan ang pagserbisyo. Di ba? Mga kababayan, Ma'am Corazon, hello po. Yun dapat ang gawin natin. 'Di ba? Oo, ewan ko Ken, pero para sa akin malaking kabubuhan ang comment ng Gonggong na Robin. Hindi dikta 'yon, pagpapaalala 'yon at being concerned lang ang Chinoy. Yes, Sir Roger, sa totoo lang, ang pagkakaalam ko, ang nakarating sa akin na source, sinabi sa akin, Sir, ganito po kasi, kinausap naman siya ng mahinahon nung couple. Sabi nung couple, Ma'am, magsuot ka po ng face mask kasi nga alam niyo po yung mga tao dito, mga masiselan. Kasi nga, alam mo naman, di ba, pag sinabi mong one day in Lasal, one day in Ateneo, this is one month in Ateneo. Di ba? Mga ganun yung parang hindi ko na talagang matiis. 'Di ba? Kasi since I was, studying here in Ateneo, grabe talaga. Ganun 'di ba? Alam niyo naman. Diyos ko naman, Robin. Alam mo, minsan Senator Robin, minsan matawag na lang kitang Robin, minsan matawag kitang senador. Sa totoo lang, 'wag kang one-sided, 'di ba? Kasi sa totoo lang, hindi mo alam kung totoong Chinese ba yun or half Chinese yun or Chinoy talaga sila. Kasi sa totoo lang, estudyante po ng Ateneo yung babae. Yung lalaki, yung kanyang boyfriend yata or couple sila, yun yung parang half Chinese. No? So wag tayo agad ganun. Kaya minsan sa totoo lang mga kababayan, no? Yan din ang mali sa ating mga Pilipino. Bago tayo mag-judge, bago tayo manghusga, kailangan alamin natin yung situation. Yung about naman kay Guanzon, kanina sa vlog ko na ang sabi ko nga nagwala siya na ang mahumanay naman ang pag-advise sa kanya nung mag-couple. 'Di ba na, ma'am, kasi ganito, alam mo namang masiselan ang mga tao dito. Siguro kilala si Guanzon nung mag-couple kaya nilapitan at syempre Pilipino lang din naman.
'Di ba? Kasi alam mo sa totoo lang, kapag ka pumunta ka sa mga sosyaling lugar, ipantay mo din yung sarili mo na sosyal ka. Hindi yung pagdating mo sa mga mamahaling lugar, nagiging sosyal ka, social climber pala. 'Di ba? Mahirap kasi yung ganyan. Oo. Kaya, Senator Robin, wag agad-agad judge doon sa mag-couple. Hantayin mo na magsalita yung couple. Kasi pag dumating ang panahon na magsalita yung couple, ang pagsisisi nasa huli. Ayan, masasabit ka na naman. Katulad sa ginawa mo kay si Claire Castro, 'di ba? Sabi mo, "Oh, ito may video akong hawak na si si Claire Castro daw ito nagbayad ng mga trolls." Tapos hindi mo inaalam na yung mga trolls na sinasabi mo ang binigkas doon sa isang vlogger ay si Mandarahog at si Rosalinda, na which is vlogger yan ni Sara Duterte, supporter nila yan. Si Mandarahog, yan po yung parang ogre, yung parang matandang bakulaw na puro live, walang kwentang pinagsasabi, na napanot-panot na, di ba? Kahit nasa loob ng bahay, nakasombrero, kasi hindi gusto makita yung panot. At saka si Rosalinda, yan po yung mukhang daga na vlogger na pumapayat na at sobrang yabang na ang akala mo galing, pero pinaglihi po siya sa Jurassic. Bakit? Kasi yung ngipin niya sungki-sungki. Mukha siyang daga. 'Di ba? Oo, alam mo, Senator Robin, ilang beses ka nang sumabit eh. Try mo tumakbo sa 2028, di ka pa mananalo. Kaya wala naman akong masabi, tama naman ang sinabi ni Robin na walang ninumang dayuhan na makapagdikta sa isang tao na sarili niyang bansa, may ubo man o wala. No? Tama naman ang sabi niya. Pero it depends on the situation kasi hindi mo alam yung side ng couple. Ulitin ko, Senator Robin, alamin mo muna yung side ng couple kasi baka mayawyawan ka na naman ni Mariel. Baka sabihan na naman ni Mariel, "Oh, bakit baby? Dito ang hilig mong kumuda, bakit nga hindi ka na nagsasalita? Kasi bakit napapahiya ka na naman?" Diba? Minsan sinabi ni Robin yan. Nagtaka daw si Mariel sa kanya, ba't hindi na daw nagsalita si Robin? Mahilig naman daw si Robin mag-react. Maganyan, pumuna. Ang problema kasi, napahiya na kasi siya. Diba? Oo. Kaya minsan, Senator Robin, alamin mo muna yung side nung couple bago kay Guanzon. Kasi alam mo, si Guanzon, matanda na yan pero sinungaling. Paurong. At saka ito lang din ang paalala ko kay Rowena Guanzon. Rowena Guanzon, no, with all due respect sa'yo kasi matanda ka na, hindi ka man abot 80 years old, mamamatay ka naman na. Hindi ka umabot 100 years old, mamamatay ka rin naman. No? Minsan, no, yung pangingialam mo sa buhay ng may buhay, kung ayaw mong gawin sa'yo yan, huwag kang mangialam sa iba. 'Di ba? Tingnan mo, mahilig kang mang-alipusta kay PBBM, nangiwi-ngiwi, adik, anong klaseng presidente yan. Pero nung ikaw inalipusta, question ka ng kapwa mo tao, nag-umuubo-ubo ka, di ba masakit? Di ba, Guanzon? Oh, di ba? Ano na, Rowena Guanzon? Ang lakas mong mang-alipusta kay PBBM, ang lakas mong questionin siya. Di ba? Ang lakas mong pumuna. Ngayon nung napuna ka, hindi maganda, di ba? Hindi maganda, Guanzon. Aral na yan sa'yo. Di ba? Lahat naman kasi ng content na napapanood ko pag tungkol na ikaw na magsasalita, puro ka pamumuna kay PBBM. Wala ka nang nakikitang tama sa kanya, puro na lang mali. Tapos ngayon, ikaw nasilipan ka dahil lang sa ubo, galit na galit ka. Diba? Imaginein mo yan. Imaginein mo. Diba? Ikaw nga, ubo mo lang, kinakagalit mo na. Si PBBM pa kaya buong Pilipinas tayo na siniserbisyuhan niya. Na wala siyang kaagapay, wala siyang katuwang kasi ultimo ang vice president niya. Trinaydor siya kasi gustong umupo. Diba? Na pagka-presidente. Kaya aral na sa'yo yan, Rowena Guanzon. Listen, learn. Diba? Hindi maganda. Ikaw tudo ka puna, tudo ka paninira, tudo ka alipusta. Pero nung ikaw ang na-question dahil umubo ka, tignan mo, hindi mo pala tanggap. Alam mo na. Alam mo na, Rowena Guanzon, take note ang problema ng Pilipinas ay problema ng sambayan ng Pilipino. Yan ang binibitbit ni PBBM everyday sa loob ng 6 na taon. Diba? Samantalang ikaw, ubo lang ang pinoproblema sa'yo. Galit na galit ka na. Halos puputok na yung litid mo sa liig. Diba? Yan ang aral sa mga DDS. Kapag kayo, ang lakas ninyong mamuna, meron pa nga akong nakikitang vlogger. Sino ba yung vlogger na binira itong, kinasuhan ng SMNI? Pero pag kayo ang pumuna kay PBB, para wala naman ako narinig na kaso sa inyo. Pero pag kayo ang nabalikan, kayo ang binanatan, may pakaso-kaso agad kayo.
'Di ba? Kaya sabi ni Sir Danilo, ito, alamin mo muna, Senator Robin, kung ano ang side nung magkopol na Chinoy. Bago ka dyan maniwala kay Guanzon. Kasi darating ang panahon, si Guanzon, sinungaling pa naman yan. 'Di ba? You got a dose of your own medicine, Guanzon, sabi ni Ma'am Al Macaulay. 'Di ba? Nakahanap ka rin ng katapat. Take note kung ano-ano pinagsasabi mo kay PBBM na bangag, ngiwi, adik, no? Ganon. Yung 500 pesos nga na Noche Buena, sabi niya, okay lang naman, sapat naman sa mga bangag yung 500 pesos. Bakit? Kasi yung mga adik, hindi naman kumakain yan, busog yan eh. Yeah? Yan ang lagi niyang sinasabi. Ngayon napuna siya dahil sa ubo lang, galit na galit, di ba? Mga akala niyo mga asong may rabies eh. Di ba? Hindi mo pa pinapalo, nagbabahag na ng buntot, tapos pag nadikit na yung pamalo sa balat, saka sisigaw-sigaw, tapos pag sumigaw, tumakbo, tapos tatahol-tahol yun, di ba? Ganyan ang mga sakit ng aso. Di ba? Siguro si Guanzon pinaglihi sa aso yan. Di ba? Pag pinalo mo yung aso, iiyak, tatakbo. Tapos maya-maya, babalik, tatahol-tahulan ka. Ganyan siya eh. Di ba? Ugaling aso yan. So yun po yun, mga kababayan. No? Ito po yung sunod, mga kababayan. Like po tayo. Share and subscribe. Di ba? Dapat nagtatakip ka ng bibig kapag alam mong umuubo ka. Hindi mo kailangan makatapos ng abogasya para gawin mo ng tama. Yes, Zispano, totoo po yan, Ma'am Zispano. Bakit? Si Guanzon po, alam naman po niya, matanda na yan eh. Kailangan pa bang i-remind sa kanya na magtakip siya ng bunganga pag umubo? Take note ulitin ko mga kababayan, ang Rockwell, ang Makati, puro po social at mayayaman yung mga nandyan, just like BGC. Ang BGC ganun din. Kaya kung mamasyal ka sa isang lugar, 'di ba? Na ganyan-ganyan ang mga nakikita mo sa paligid, 'di ba? Huwag kang maging utak squatter. Hindi ko naman sa minamaliit yung mga na mga taga-squatter, pero alam naman natin ang ugaling squatter, 'di ba? Pag ganyan ka, pupunta ka sa social na lugar, huwag mong dalhin kung ano man yung ugali mo, mag-adjust ka kay hindi ang tao mag-adjust sa'yo. Ikaw kay sarili mo yan. Bakit mga kababayan? Ganito yan eh. May kasabihan tayo. Ang ugali ng tao, nakikita yan sa pananamit, sa kilos, sa salita. Ngayon, kung pangit ka manamit, pangit ka kumilos, pangit ka manalita, so pangit din ugali mo. Nagbe-base lang yan mga kababayan. Nagbe-base yan. Tignan nyo, try nyo sumakay kayo ng jeep, dumaan kayo ng Santa Mesa bago pupunta ng UERM Hospital. Di ba may SM Santa Mesa? Pag pumunta ka ng Cubao, makadaan ka ng SM Santa Mesa, di ba may overpass niyan? Makadaan ka dyan ng hospital, UERM. Makikita mo yung note. No? May note dyan sa gate nila na kulay blue. Ang nakalagay, ang ugali ng tao ay nagbibase yan sa pananalita, sa kilos, at sa pananamit. Makita nyo dyan, Santa Mesa, gilid UERM, diba? SM Santa Mesa, overpass. Pag pumunta ka, sakay ka ng jeep sa Cubao, tawid lang ng overpass, makita mo yung UERM gate, katabi ng LTO, ng Santa Mesa, harap ng Mesa, resident. Makita mo yun dyan sa gate nakalagay. Ang ugali ng tao nagbibase sa pananamit, sa pananalita, at sa kilos. Ganun yun. Hindi ba nababasa ni Guanzon yan? Araw-araw naman siyang dumadaan dyan. Kakalaki-laki nung nakalagay dun sa gate. Di ba? Alam niyo sa totoo lang mga kababayan, nag-reflect kasi sa atin kung paano tayo pinapalaki ng ating mga magulang. 'Di ba? Kung pinalaki kang, 'di ba? Kung pinanganak ka sa tubuhan, at pinalaki ka na puro tubo ang kinain mo, 'di ba? Malalasing ka niyan, 'di ba? So, habang buhay mo nang dadalhin 'yan, no? So, yun po 'yun, mga kababayan.